Okay, so sa video gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Aries for May 11 to 17. So kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising, sa end ng video may link tayo para dito. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Private readings po and spell works. You can message me Friday to Sunday. Nasa Omegule po tayo Session Road for face-to-face readings. Okay, so this is progressive reading. Ibig sabihin, hindi lang tong week na to, maranasan mo tong reading na to. Pero, in the next, ang tagal 8 to 9 weeks, medyo mararanasan mo pa siya. So, ano bang ina-expect natin, Aries? At this point, hala ko hindi nag-record. Walang audio. So, ang una-una we have here is the Six of Wands. So, well, andun tayo sa point din, Aris, na medyo kailangan natin mag-backtrack ng mga sarili natin. We need to review what is happening. Kasi andun yung point na you are targeting for something. You are andoon na meron kang gustong ma-achieve at this point. Pero kasi 'di ba, may kasabihan din si Gat Jose Rizal na ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Same thing din. Andito na, this is a good time na medyo balikan natin yung mga bagay na kailangan nating bigyang pansin. Mga bagay na hindi natin natutunan ng maayos sa nakaraan, pero may malaking impact. So, this is talking about pwedeng yung mga naging problems mo in the past, mga issues or misunderstanding, especially sa mga misunderstandings. Kasi doon mo matututunan, pag binigyan mo siya, doon mo malalaman ano ba yung mga bagay na sinabi at ginawa mo na hindi maganda at ano yung mga bagay na hindi mo nabanggit at hindi mo nagawa na nag-contribute doon sa mga misunderstanding. This is a field para mag-grow ka, para mag-expand ka. This is a time for you to be, sabi natin, a better version of yourself. Now, habang ginagawa mo yon, meron tayong the card of the devil. Huwag ka matakot ha. Pag sabi kasing devil, naisip ko nila, masama, ganyan. No. It's about restrain, tungkol siya sa mga limits natin, and connected din siya sa zodiac sign na energy ni Capricorn, which is about the career and public image. So, andito kasi na, ano yung bagay na kailangan mo din matanggal sa sarili mo na, ano bang iisipin ng mga tao about me? May part naman na kailangan yon na concern tayo paano yung public image natin. Pero wag naman yung sa point na hindi ka na authentic sa sarili mo. Yung hindi ka na nagiging totoo. The universe wants you to be the best version of yourself. Andoon na gusto niya na makita yung kumbaga na mabibuild ka as who you are. Andoon na magkakaroon ng expansion in your end, pero hindi na sacrifice yung authenticity mo, yung pagiging totoo mo. Now, kapag gagawin mo yon, we have here is a judgment. So, may mga taong mawawala talaga. May mga taong mag-walk away sa'yo kapag nagpakita ka ng totoo mong color. Yung totoong, yung authentic na ikaw. Bakit? Kasi sila yung mga tao na minahal ka lang dahil doon sa pinapakita mo. Minamahal ka lang or tinanggap ka kasi eto yung nagustuhan na nila sa'yo. Pero kapag andoon na tinapos mo or tinanggal mo yung maskara ng pagkatao mo, doon mo makikita na they are not really, hindi ka nila ganun kagusto sa totoo mong pagkatao. Medyo masakit yon kasi syempre may mga lalayo sa'yo. Pero ang magandang kakalabasan nito, andoon na pinapakita sa'yo ng universe, sino ba yung mga tao na kahit na kung sino ka, yung tanggap ka, kahit ano pang pagkatao mo, yun yung importante dun Sila yung mga kailangan tinetreasure natin. Sila yung mga tao na kailangan kinikip natin. Sila yung mga tao na kailangang naiiwan sa buhay natin. So, magkakaroon talaga ng cleansing in terms of your connection with people. At ang maganda nito, hindi ka na mapapagod na maging na magpanggap sa isang role na hindi naman talaga ikaw. Now, with the card of justice, ang weird lang kasi si Justice kasi in astrology, connected siya with Libra. Since naka-reverse siya, nagpo-point out siya towards doon sa kanyang tinatawag na opposition.
which is si Aries, the energy of Aries. So this is also a card advising na kasi ang Aries in astrology, it talks about yung personality. It talks about ikaw, yung pagkatao mo, yung how you are how you paano mo pinapresent yung sarili mo. Paano ka nakikita ng mga tao, and sa may mga oras din paano ka mag-react sa mga nangyayari. So this card is advising na alam mo yung tipong medyo hindi maganda rin pero kailangan kung kailangan mong magalit sa ibang tao dahil sa mga kabulastugan nila na paulit-ulit, kung andun na kailangan magtaas ka ng boses para maitama mo yung mga bagay, kailangan mo siyang gawin. Kasi hindi natututo ang mga tao kapag hindi sila nako-confront At ito nakakaloka dito. Pag kinonfront mo sila, yung makakarinig ka ng mga sasabihin sa'yo na, lumabas yung totoong kulay mo. Hindi nila alam kasi yung pinapakita mo, hindi yun, reaction mo yun sa mga ugali nila. So, andito yung point na, yung mga sasabi nga, yung mga matured na tao, kapag kinorek mo sila, ma-appreciate ka nila. Anon papasalamatan ka na kasi sabi nga ni King Solomon open rebuke is better than hidden love. Yun ang hindi nila ma-appreciate kasi hindi nila kaya matanggap na may mali sila. Feeling nila lagi perfect sila. Di sila na, kaloka. Now, ano next natin we have here is the Ace of Wands. So, alam mo yung point, syempre mababawasan yung mga nasa paligid mo, mawawala yung mga, let's call them toxic people, mga user, mga feeling entitled. So, mawawala sila. Alam mo, maganda yon. Kasi, para kang, alam mo, para kang nag-detox. Ay, Diyos ko, mesa. Para kang nag-detox na people who shouldn't be staying in your lives, nawawala. And this will allow you para mag-reset ka din since mawawala yung mga yon. So, yung oras at resources na ginugugol mo, binibigay mo sa kanila is hindi mo nasasayangin. Pwede mo nang i-divert doon sa mga mas pakinabang, mga taong marunong magbalik. At dito rin yung point na makakaramdam ka ng boredom, which is papasok tayo doon sa next card mo, si Seven of Swords. So, magkakaroon ng parang boredom na yung point na syempre, marami ka ng oras. So, this card, the Six of Swords, is advising you, balikan mo kasi yung mga bagay na masaya mong ginagawa. Sabihin natin, may mga hobbies ka. Example, hobby mo na maglinis ng bahay, hobby talaga. O andoon na mahilig ka magbasa ng libro or manood ka ng mga movies na para ma-relax ka, gamitin mo na yung oras na yon kasi andito yung point. Or kung magpahinga, ganun kasimple. So this is allowing you to have more time for yourself. At ang nakakatuwa, with the Three of Cups na kasunod nito, yan, you can set yung mga achievements mo, yung mga personal achievements mo, or kung maliit man or malaki, you can celebrate it kasama ng mga tao who really matters. Meron nga akong parang um, yung mga tao matters. Ito yung mga tao na nung tipong down ka, hindi ka iniwan, yung tipong nangailangan ka ng tulong, andoon sila para sumuporta. Sila yung dapat kasama mong nagse-celebrate. Sila dapat yung kasama mo na nag-e-enjoy nung success mo kasi they were part of it. Andoon yung point na kahit, alam mo yun, literal na wala sila makikita sa'yo, pero nag-stay sila. Sila yung mga treasures na kailangan mong kinikip. Now, your mga deities mo is si Pegasus number 18, Friendship, Freedom, and a Wish to Assist. And si Neptune, number 8, Dreams, Illusion, and a Wish to Flow. So, during those time frame, mga 8 to 9 weeks pa, ipapakita sa'yo ng universe ano pa yung mga bagay na kailangan mong focus on. Kasi may free time ka na less responsibility. And this time, you will also know how to, yung mga help na binibigay mo, since mahilig ka din mag-extend ng sarili mo sa ibang tao, mabibigay mo na sila sa mga tao na sabihin natin worth it. Yung mga tao na hindi naman tipong pabigat, hindi naman sila yung tipong yun nga, nagbabalik sila. So this is a good time for you to cleanse yourself from everything that is holding you back. Tsaka do sa, kumbaga, sila yung mga, since mawawala sila, may mga mawawala, sila yung mga bara sa alulod. Watch as the blessings flow more sa life mo pag nawala sila.
Hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And subscribe, like, and share. Um, for private reading spellworks, message me. And Friday till Sunday, andun po tayo sa Oh My Gulay sa Session Road for face-to-face readings. So maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste, Hare Krishna, blessed be, and hope to see you soon. So from Baguio City, have a great day. Bye for now.